4-piece beneficiary sa isang barangay sa lungsod ng Tacurong masayang nagsama-sama sa kanilang Christmas party. Libreng kapehan sa bayan ng Libak, kampanya ng pagtatanim ng kape, pinalakas. At 3 baterya ng solar street light ninakaw sa bayan ng Libak. Yan ang ulo ng mga balita sa pagbabalik ng Sultan Kudarat Headliners. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin, good tidings for Christmas and a Happy New Year. Oh, bring us a figgy pudding, oh, bring us a figgy pudding, oh, bring us a figgy pudding and a cup of good cheer. We won't go until we get some, we won't go until we get some, we won't go until we get some, so bring it right here. Good tidings we bring to you and your kin, good tidings for Christmas. Magandang araw, lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito na mga pangunahing balita sa Sultan Kudarat Headliners ngayon Disyembre 19, taong 2023. 4-piece beneficiary sa isang barangay sa lungsod ng Tacurong masaya nagsama-sama sa kanilang Christmas party. Narito ang ulat. Masayang ipinagdiriwang ng mga 4-piece beneficiaries ang Christmas activity ng mga taga-barangay San Pablo dito sa lungsod ng Tacurong noong 18 ng Disyembre kasalukuyang taon na ginanap sa Barangay San Pablo Gym. Nagsama-sama ang benepisyaryo ng 4-piece sa mga palaro, kantahan at salo-salo. Ang 4-piece ay isang programa ng pamahalaan para tulungan ang mahihirap ng pamilyang Pilipino na ang programang ito ay nasa ilalim ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang 4-piece beneficiary sa Barangay San Pablo ay pinamumunuan ni Susana Makirang Ali bilang kanilang Pangulo. Nagpasalamat naman sila kay San Pablo Punong Barangay Jesse Rivera Jr. sa suporta na ibinigay sa kanila. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terdi Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Libreng kapehan sa bayan ng Libak, kampanya ng pagtatanim ng kape, pinalakas. Narito ang ulat. Sinong hindi mapapakape sa umaga kung alas 3 pa lang ng umaga, nangangatog na sa lamig na idagdag pa ang sama ng panahon dulot ng tropical depression na si Kabayan. Pagkatapos pa lang ng Misa de Gallo o Simbang Gabi, sa malaking simbahan, tumambad agad ang mainit na kape at kakanin na all-time favorite ng Pinoy na sa tuwing Kapaskuhan lang matitikman. Sa plaza ng Municipal Ground ng Libak, alas 3 hanggang alas 4 ng umaga, tila may fiesta lang sa nayon, hatid ng libreng kapehan ni Mayor na layon ng programa para tulungan ang mga coffee growers sa Barangay Salangsang, Kitodak, Villamonte, New Calino at iba pang Upper Valley sa bayan ng Libak. Nais na kagawaran ng agrikultura na makilala palalo ang mga coffee growers na kung saan akma sa klima at lawak ng kalupaan na siyang pagtamnan ng coffee seedlings. Prioridad ng nasabing kagawaran din ng makipagsabayan sa ibang lugar sa bansang Pilipinas na marami sa mga ito ay gumanda ang buhay, lalo't ang puno ng kape ay isa sa carbon emission sa mundo. Sa pahayag ni Municipal Agriculturist Rene Sanchez, libu-libong coffee seedlings pa ang itatanim sa bayan, lalo na sa Upper Valleys, na kung saan dapat aniya palitan ang mga may edad na puno. Dagdag ni Sanchez, ang agrikapehan sa loob ng Municipal Plaza ay taunang ginagawa sa tuwing sasapit ang Kapaskuhan. Kabilang din sa sumusuporta sa kampanya ng Department of Agriculture ay si Senior Pastor ng Libak Alliance Church, si Pastor Hamperdick Barro. Sang-ayon siya sa panawagan at kampanya ni Sanchez dahil pinalalakas nito ang kamalayan sa larangan ng pagtatanim ng kape sa bayan. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terdi Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Para sa uling balita,
Tatlong baterya ng solar street light ninakaw sa bayan ng Lebac. Narito ang ulat. Labis na dismaya ang barangay opisyal ng Barurao 2, bayan ng Lebac matapos ninakaw ang tatlong baterya ng solar street lights bago ang Misa de Gallo. Ayon sa barangay chairman ng Barurao 2, kahit hindi na gumana ang nasabing solar street light, ngunit accountability pa ng barangay ang tatlong baterya na ninakaw ng mga kalalakihan base sa mga residente doon. Labis din ang panghihinayang ng mga opisyal dahil may kamahalan ang naturang baterya. Batay sa ulat, bago pa ang insidente, narinig pa ang kalabog ng tila na binabaklas at kalaunay doon na lamang ninakaw ang mga baterya. Sa ngayon, iniimbestigahan na ang mga junk shop sa bayan kung may nagbenta ng baterya. Ako ang inyong kaibigang Apolinario 30 Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. At yun ang kabuuan mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyong malaman. Balitang walang kinakampihan. Mga balitang totoo. Mga balita may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Sultan Kudarat Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.